ancestors gave me gifts to read cards, predict and heal. My name is Daphne, but spirit calls me Babylon. Angels communicate through numbers. Intuition is so deep. Hi everyone! Welcome po sa inyong almost personal reading. I want you to know that this is a general reading, so you may resonate po sa buong reading na ito or baka konti lamang. Take what's only yours. I also want you to know that this is a timeless reading. So, kung kailan niyo po makita ang reading na ito, the message is meant to find you. Your first card is the Strength card followed by the Nine of Wands. So, parang pabigay na, pa-okay na, pa-open na. So, let's say, medyo pinipigilan ko lang ng kaunti. What I'm trying to say here is, sabihin natin, ready na rin ako makipag-usap, ready na rin akong sabihin kung ano yung nararamdaman ko. However, meron pang kaunti sigurong awkwardness, galit, or kung ano pa mang emotion yan. Which I feel like I need to control, no? My emotion, this words that I'm going to say. I probably need to sabihin positive scriptings, no? Parang kailangan kong mahinahon, no? Sabihin para hindi tayo magkaroon ng another commotion, no? Parang I feel like itong relationship na ito kagagaling lang sa away. So, ready na rin ako makipag-usap, huwag ka lang sisigaw. Parang ganon, no? Ready na rin akong makipag-usap, wag lang palaging ituturo mo yung pinopoint mo sa akin, no? Or yung kasamaan ng ugali ko. Gusto ko pag nakipag-usap ka sa akin, meron ka ring parang you also tinignan mo rin yung sarili mo, baka mamaya meron din mali, you know? Let's work hand in hand together. Parang ganon, no? I am willing to have a conversation only if meron lang din tayo, sabihin natin, pagkakaintindihan, no? It's not just about pointing someone else's fault, but also sabihin natin kung ako man yung mali. At least you're going to have a resolution that you think that I might going to do para at least hindi tayo mag-e-end sa isang, nagkaroon tayo ng conversation. Pinoint out mo yung mali ko, and then after that, what? So, nakapag-sorry ako, after that, what? No? Pwede mo rin sa akin itanong, no? What I'm gonna do right after this mishaps, no? At least yung mauuwi tayo sa isang resolution. Hindi yung pinag-usapan lang natin yung problema and nakahang din. So, what's the sense of us, no, na magkakaroon ng napag-uusapan yung problema and then nakahang yung problema? Where's the resolution? Don't you think it's a waste of time for us, no, to have a conversation kung wala namang resolution? Parang ganon. So, okay na. Parang willing ako as long as meron ditong sabihin natin actions from you, if not action suggestions from you, iparamdam mo sa akin na we are a team, no? Iparamdam mo na dalawa tayo. Hindi yung sasaralihin ko yung issue, hindi yung sasaluhin ko lahat ng blame, no? Well, at least kung ako nga ang may kasalanan, meron kang in-input, no, na suggestions how to fix things. Now, with the Wheel of Fortune, ready naman. Ikaw pa rin naman, no? Wala namang problema. Hindi porket nag-away tayo, ayoko na sa'yo. Ikaw pa rin yung nasa puso ko. Ang gusto ko lang mangyari dito is magkaroon tayo ng, kumbaga, ma-fix natin. May mali eh. Alam nating mali, kaya nga ay nagkaroon ng away, di ba? Kaya nga meron tayong separation, may mali. So, anong pwede nating gawin? Hindi pwede yung mag-uusap tayo tapos mag-i-stick lang tayo sa problema and then nandun lang tayo sa problema, hindi na tayo gumalaw. Makakadakot-dakot niyan kung problema lang yung pinag-uusapan natin. May masabi ka pang iba, may masabi pa akong iba, mas lalong lumala. No? So, with the Queen of Cups,
Yeah, totoo naman. So, isa ito sa mga nagiging issue, no, karamihan ng magjowa. Halika mag-usap tayo. Mahal mo pa ba ako? Yes. Oh, tapos pag-usapan natin yung problema. O, di na pag-usapan na. Itulog na natin. Parang biten, 'di ba? Ano yung resolution? Nandito pa yung pagmamahal, mahal na mahal with the Six of Hazards. Ang mahirap kasi nito, kapag hindi na pag-usapan yung problema, magkakaroon ng pointing fingers with the Six of Hazards. Pag pinoint out mo yung mali, ipo-point out din niya yung mali. So, imbis na nagkakaroon ng resolution, para kayo nagpapanaan. No? Paramihan kayo ng tantos, no? Kumbaga, nakailang tira ba ako, nakailang tama ba ako sa iyo. So parang ikaw nakailang tama. Naging competition, no? Naging competition instead na sana yung itong problemang ito na i-lay down yan. Tapos right after that, anong solution natin? With the Ten of Cups, maayos pa rin naman. I think that this is not more of a reading but more of a suggestions na para maayos itong relasyon. Marami siguro sa inyo na nanonood sa akin needs to have this kind of explanation. Let me know sa comment section kung nakaka-resonate kayo dito dahil it feels like both of you needs to listen to this. Probably it's not just you who's listening but also share this to your person, no, para at least magkaroon ng kumbaga how do I say this, common ground, no, to fix the issues. At least meron tayong mga matutulungan. Hopefully isa ka doon. Going back to the reading with the World card, things are going to change kung ganito lang naman din ang magiging kung ganito yung magiging flow, no, merong resolution, things are going to change differently with the World card. The World card represents things na pwedeng sabihin natin changing positively or parang nagmo-move ito into the positive light, no? The Six of Wands, which is the good news, the Knight of Hazards, and the Nine of Cups. Alam mo, ang kulang lang dito sa inyo, kasama mo na ba si Jowa? Ang kulang sa inyo, naku ha, don't think na pinapagalitan ko kayo. Actually, wala naman hindi ko kayo kilala, di ba? This is just my 2 cents. But again, you can throw these 2 cents away. Do what works for you. But I feel like the relationship needs to have an open communication. No. A communication that is genuine, a communication that holds no boundaries, a communication that is maayos yung pag-deliver. It's not about the words. It's how it comes across. Diba? How do I say this? Let's say, ito yung lagi kong ginagawa example when I mention this. It's not about the word. No, it's how it comes across with a tone. I'm going to have an example, same meaning. Same form, no, same sentence. Ikuha mo nga ako ng tubig. That's the first one. The second one is, pakikuha naman ako ng tubig. Ang pino-point out mo dito is, humingi ka ng tubig, iabot sa iyo yung tubig. Sa tingin mo, anong pinakamaayos doon? Diba? The one who pleases, the one who have a respect. Hindi yung minamandohan, nakala mo bayaran. Yung parang pinapasahod kita. No? Kasi pag, ikuha mo nga ako ng tubig, excuse me. Diba? Excuse me. Kahit jowa mo, excuse me. Diba? Parang, mahal, pakikuha naman ako ng tubig. Masarap pakinggan. And then your person's going to actually give you what you want with no questions asked. No, with no boundaries, with no, parang, hindi ko lalabanan. Hindi ako yung mag-go against with the word. That's how I mean.
It's not about the word. It's how it comes across. And I hope that works. I hope I helped you with some issues when it comes to what? Communication. So kung kayo nakaka-resonate dito sa reading na ito, let me know sa comment section. And kung kayo may mga tanong, sa description box ng video na ito, there is a link. Click the link, you will be routed to my website. Nandun po yung name, number, QR code, amount per question. Take advantage of the 4 questions plus 1 kasi discounted po yun. And if you want to book a private reading, nandun din po siya. So, let's check the zodiac sign of your person. This can be their sun sign or a placement in their chart. I'm seeing Pisces, Capricorn, Virgo, Aquarius, Leo, Taurus, Scorpio, Leo na sabi natin. Sagittarius is here. Nasabi din natin yung Pisces. So this is your reading. Maraming salamat. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na readings. Goodbye. You want the best.